Bumagsak ang estatwa ng Santo Niño sa sahig at nagkapira-piraso ang porselana sa paanan ni Mang Jose. Ang tunog ng pagkabasag ay umalingaw-ngaw sa buong sala, kasabay ng mabibigat na hininga ng kanyang anak na si Eric. Nanginginig ang mga kamay ng matanda habang nakatingin sa wasak na imahen, ang tanging bagay na naipamana pa sa kanya ng kanyang yumaong ina. Sa halip na humingi ng tawad, tinitigan lamang siya ni Eric ng masama. Ang mga mata nito ay puno ng galit at kawalan ng respeto. Nasa isang masikip na eskinita sa tondo ang kanilang lumang bahay. Ang init ng panahon ay sumasabay sa init ng ulo ng mga tao sa loob. Nakaupo sa isang sulok ang asawa ni Eric na si Jennifer, nagpapaypay habang nakasimangot, tila badiring-diri sa pawis na tumatagaktak sa kanyang leeg. Wala siyang ginawa upang awatin ang asawa. Sa halip tila hinihintay pa niyang sumuko ang matatanda sa kanilang kagustuhan. Madiing nagsalita si Eric habang nakaturo sa mukha ng kanyang ama. Sinabi niya na kailangan na nila ang titulo ng lupa ngayon din. Ang boses nito ay nanginginig sa pagtitimpi, ngunit bakas ang banta sa bawat salita. Iginiit niya na wala nang silbi ang bahay na tinitirhan nila at mas mabuting ibenta na lamang ito upang magkaroon sila ng pera. Tahimik na lumuluha si Aling Maria sa tabi ng kanyang asawa. Yakap-yakap niya ang kanyang sarili, tila ba sinusubukan niyang protektahan ang kanyang puso mula sa sakit na idinudulot ng sarili niyang anak. Mahina niyang sinabi na ito na lamang ang tanging ari-arian nila at kung ibebenta ito, wala na silang matutuluyan. Ngunit hindi natinag si Jennifer. Sumabat ito at sinabing ang matatanda ay marami pang pwedeng puntahan, samantalang sila ni Eric ay nababaon na sa utang. Ang kanyang tono ay matalas at mapanghamak, parang isang kutsilyong humihiwa sa dignidad ng mag-asawa. Binanggit niya na kung hindi dahil sa kanila, baka matagal nang patay sa gutom ang mag-asawa. Isang sumbat na walang katotohanan, ngunit masakit pakinggan. Huminga ng malalim si Mang Jose. Tiningnan niya ang kanyang anak, ang batang pinalaki niya sa hirap at tiyaga, na ngayon ay naging isang taong hindi na niya makilala. Ang Eric na nasa harapan niya ay lulong sa sugal partikular, sa sabong at baon, sa utang sa mga loan shark. Alam ni Mang Jose na ang perang makukuha sa pagbenta ng bahay ay hindi mapupunta sa negosyo o pagkain, kundi sa bisyo. Sinubukan ni Mang Jose na magpaliwanag sa mahinahong paraan. Sinabi niya na ang bahay na ito ay dugo at pawis nila ng kanyang ina. Dito lumaki si Eric at dito rin nila gustong lagutan ng hininga. Ngunit bago pa siya makatapos, parahas na sinipa ni Eric ang maliit na lamesa sa gitna ng sala. Tumumba ang mga baso at lumikha muli ng matinis na ingay na nagpapatigil sa tibok ng puso ni Aling Maria. Mariing sinabi ni Eric na wala siyang pakialam sa sentimiento. Ang kailangan niya ay pera. Binanggit niya ang pangalang Douglas, ang kilalang nagpapautang na may masamang reputasyon sa kanilang lugar. Sinabi ni Eric na papatayin siya ng mga tauhan ni Douglas kapag hindi siya nakabayad bago matapos ang linggo. Ang takot sa kanyang mga mata ay totoo, ngunit ang paraan ng kanyang pananakot sa mga magulang ay hindi makatarungan. Sa gitna ng mainit na pagtatalo, biglang tumunog ang lumang telepono na nakapatong sa ibabaw ng cabinet. Ang matinis na ring nito ay tila isang babala na pumutol sa tensyon. Walang gustong sumagot noong una. Si Eric ay nakahawak sa kanyang buhok, tila mababaliw sa inis, habang si Jennifer ay padabog na tumayo at naglakad patungo sa kusina. Si Mang Jose ang dumampot ng telepono. Ang kanyang kamay ay nanginginig pa rin mula sa tensyon. Sa kabilang linya ay isang formal na boses ng lalaki. Nagpakilala ito bilang Attorney Guzman. Ang balitang dala nito ay nagpatigil sa mundo ni Mang Jose ng ilang sandali. Ang kanyang kapatid na si Vicente, na matagal nang nawalay at nanirahan sa probinsya ng Quezon, ay pumanaw na. Ibinaba ni Mang Jose ang telepono nang dahan-dahan. Ang kanyang mukha ay blangko, tila hindi pa maproseso ang impormasyon. Napansin ni Eric ang pagbabago sa ekspresyon ng ama at agad na lumapit. Ang unang tanong nito
ay hindi tungkol sa kung sino ang namatay o kung ano ang nangyari, kundi kung may pera bang nakuha. Tiningnan siya ni Mang Jose nang may halong lungkot at awa. Sinabi niya na patay na ang Tito Vicente ni Eric. Ngunit imbes na magpakita ng respeto o pakikiramay, napangisi lamang si Eric ng mapait. Sinabi ng binata na mabuti ngayon dahil baka may iniwan na mana ang matandang kuripot na yon. Ang mga salitang lumabas sa bibig ni Eric ay puno ng kasakiman. Ipinaliwanag ni Mang Jose na ayon sa abogado si Vicente ay namatay na mag-isa sa kanyang farm sa Quezon. May iniwan itong testamento at kailangan nilang pumunta sa opisina ng abogado kinabukasan. Agad na nagliwanag ang mukha ni Jennifer na nooy nakikinig na pala mula sa pinto ng kusina. Lumapit siya at sinabing baka lupain ang iniwan at malaki ang halaga niyon. Nagkatinginan ang mag-asawang Eric at Jennifer. Ang kaninang galit ay napalitan ng isang klase ng desperasyon na may halong pag-asa hindi pag-asa na makita ang yumaong kamag-anak, kundi pag-asa na magkapera. Sinimulan na nilang planuhin kung paano ibebenta ang anumang mamanahin bago pa man nila malaman kung ano ito. Hindi na nakatiis si Mang Jose ang paglapastangan sa alaala ng kanyang kapatid na kahit kailan ay hindi naging masama sa kanila ay sobra na. Sa mahinang boses sinabi niya na hindi nila ibebenta ang anumang ipapamana ni Vicente. Pupunta sila doon upang magbigay galang at tingnan ang lugar, hindi upang magnegosyo. Biglang nagdilim ang mukha ni Eric. Lumapit ito sa ama ang mukha ay halos dumikit na sa mukha ng matanda. Sa isang boses na puno ng pagbabanta, sinabi niya na huwag siyang susubukan ng ama. Sinabi niya na matanda na si Vicente at patay na kaya wala nang silbi ang anumang drama. Ang kailangan nila ay pera. At kung ayaw ibigay ni Mang Jose ang titulo ng bahay sa Tondo, kukunin niya ang mana ni Vicente. Tinawag ni Eric ang kanyang yumaong tiyuhin na isang baliw na ermitanyo na namatay na parang aso sa gubat. Ang mga salitang yon ay tumarak sa puso ni Mang Jose. Naalala niya ang kanyang kapatid tahimik mapag-isa, ngunit may mabuting puso sa kabila ng madilim nitong nakaraan. Ang marinig ang ganitong panlalait mula sa sarili niyang anak ay nagpaapaw sa kanyang pasensya. Sa isang iglap, kumilos ang kamay ni Mang Jose. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Eric. Ang tunog ng palad na tumama sa balat ay mas malakas pa kaysa sa pagkabasag ng porselana kanina. Tumagilid ang mukha ni Eric dahil sa lakas ng puwersa. Nanlaki ang mga mata ni Aling Maria at napahawak siya sa kanyang bibig. Kahit si Jennifer ay napatigil sa kanyang pagpapaypay gulat na gulat sa nakita. Ito ang unang pagkakataon sa buong buhay ni Eric na sinaktan siya ng kanyang ama. Namayani ang nakabibinging katahimikan sa loob ng bahay. Dahan-dahang humarap si Eric sa ama. Ang kanyang pisngi ay namumula at may bakas ng mga daliri. Ang kanyang mga mata ay hindi na lamang puno ng galit. Mayroon na itong halong puot at pagkamuhi. Nanginginig ang kamay ni Mang Jose, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa sakit ng loob na kailangan niyang saktan ang sariling anak para lamang matauhan ito. Matigas niyang sinabi na kahit kailan ay hindi niya pinalaki si Eric na maging bastos at walang utang na loob. Sinabi niya na hanggat siya ang nakatayo sa pamamahay na ito, siya ang masusunod. Tumawa ng mahina si Eric, isang tawang walang halong saya, kundi purong pangiinsulto. Hinaplos niya ang kanyang pisngi at tumangutango. Tila ba nagdedesisyon ng isang masamang balak. Sinabi niya ng dahan-dahan na pagsisisihan ng ama ang ginawa nito. Tiningnan niya si Aling Maria, pagkatapos ay binalikan ng tingin si Mang Jose. Ang kanyang sumunod na mga salita ay parang yelo na bumalot sa mainit na kwarto. Nagbanta si Eric na kung hindi nila maibibigay ang pera, hindi lang siya ang mapapahamak. Sinabi niya na alam ni Douglas kung saan sila nakatira. Alam ni Douglas kung saan nagsisimba si Aling Maria tuwing linggo. Alam ni Douglas kung anong oras na mamalengke si Mang Jose. Pagkatapos bitawan ang nakakapanindig balahibong banta, tumalikod si Eric at padabog na naglakad palabas ng pinto. Sumunod agad si Jennifer, ngunit bago siya lumabas,
Nagbigay siya ng isang huling mapanghusgang tingin sa mag-asawa at sinabing, "Ang titigas kasi ng ulo ninyo." Nang makalabas na ang mag-asawa, naiwan si Mang Jose at Aling Maria sa gitna ng sala. Ang basag na estatwa ng Santo Niño ay nakakalat pa rin sa sahig, isang malungkot na simbolo ng kanilang nawasak na pamilya. Napaluhod si Mang Jose upang pulutin ang mga piraso. Ang kanyang mga luha ay nagsimulang pumatak sa sahig, humahalo sa alikabok at mga bubog. Nilapitan siya ni Aling Maria at niyakap ng mahigpit. Ramdam nila pareho na ang gabing ito ay simula pa lamang ng isang mas malalim at mas madilim na pagsubok. Ang tawag tungkol kay Vicente ay tila hindi isang simpleng balita ng pagkamatay, kundi isang hudyat ng pagbabago na yayanig sa natitira pa nilang lakas. Sa labas ng bintana, ang ingay ng Maynila ay nagpapatuloy ang mga sasakyan, ang mga sigawan ng kapitbahay, ang buhay na walang humpay. Ngunit sa loob ng puso ni Mang Jose, may namumuong desisyon. Pupunta siya sa Quezon. Pupuntahan niya ang bahay ni Vicente. Hindi dahil sa pera, kundi dahil kailangan niyang lumayo. Kailangan niyang mag-isip at kailangan niyang protektahan ang kanyang asawa mula sa halimaw na nilikha nila sa katauhan ng kanilang anak. Subalit hindi niya alam ang desisyong ito ang magdadala sa kanila sa isang lugar na mas mapanganib pa kaysa sa mga banta ni Eric. Isang lugar kung saan ang mga multo ng nakaraan ay naghihintay na mabuhay muli. Napakalamig ng hangin sa loob ng opisina ni Attorney Guzman, ngunit para kay Mang Jose, ang tunay na lamig ay nagmumula sa mga taong kasama niya. Nakaupo sila sa harap ng isang malaking lamesang gawa sa Nara. Sa kaliwa ay si Eric at Jennifer na hindi mapakali at panay ang lingon sa mga nakasabit na diploma sa dingding. Tila tinatantya kung gaano kayaman ang abogadong kausap nila. Sa kanan naman ay si Aling Maria na hawak-hawak ang kanyang rosaryo at nanginginig ang mga daliri habang dinarasal ang bawat butil. Sinimulan ng abogado ang pagbabasa ng testamento. Ang kanyang boses ay formal at walang emosyon, isang matalas na kaibahan sa tensyon na namumuo sa kwarto. Tahimik na nakinig si Mang Jose. Inaasahan ni Eric na makakarinig ng mga ektarya ng lupa, mga bank account o mga ari-arian sa Maynila. Ngunit habang tumatagal ang pagbabasa, unti-unting nagbabago ang ekspresyon ng mag-asawang Eric at Jennifer mula sa pananabik na punta sa pagkalito hanggang sa mauwi sa matinding pagkadismaya. Ang tanging iniwan ni Vicente ay isang lumang bahay na gawa sa kahoy at ang kapirasong lupa na kinatitirikan nito sa gitna ng isang liblib na niyugan sa paanan ng bundok sa Quezon. Walang pera, walang alahas, walang mamahaling sasakyan. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa bibig ni Eric. Ang tunog ng kanyang halakhak ay puno ng panghahamak na umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Napailing siya at tiningnan ng abogado na parang niloloko lang sila nito. Sinabi niya ng pasigaw na nag-aksaya lang sila ng pamasahe at oras para lang sa isang bulok na bahay sa gubat. Tiningnan niya ang kanyang ama at sinabing tamam siya na ang kapatid nito ay walang kwenta hanggang sa huli. Hindi kumibo si Mang Jose. Nakatuon ang kanyang atensyon sa isang bagay na inilabas ni Attorney Guzman mula sa drawer, isang makapal na sobre na selyado ng wax at isang set ng mga lumang susi na tila gawa sa tanso. Iniabot ng abogado ang mga ito kay Mang Jose. Sinabi nito na may mahigpit na bilin si Vicente. Ang sobre ay para lamang kay Jose at hindi ito dapat buksan hanggat hindi sila nakakarating sa bahay at hindi pa sila sigurado sa kanilang nakikita. Ang mga salitang iyon ay nagdulot ng kilabot sa batok ni Mang Jose. Habang hawak ang sobre, bumalik sa alaala ni Mang Jose ang imahe ng kanyang kapatid. Si Vicente ang tinaguriang itim na tupa ng pamilya. Noong dekada 90 naging usap-usapan sa kanilang probinsya na si Vicente ay naging driver ng isang kilalang sindikato ng mga magnanakaw. Nawala ito ng parang bula matapos ang isang malaking balita ng nakawan kung saan hindi na nahanap ang mga ninakaw na yaman. Sa loob ng maraming taon,
Namuhay ito nang mag-isa nagtago sa laylayan ng lipunan at ngayon ay namatay na dala ang kanyang mga sikreto. Biglang inagaw ni Jennifer ang atensyon ng lahat. Matalas ang kanyang boses habang nagrereklamo. Sinabi niya na kahit luma ang bahay may halaga pa rin ang lupa. Iginiit niya na dapat itong ibenta agad sa mga developer o sa mga kapitbahay na may-ari ng niyugan. Kwenta niya makakakuha rin sila ng ilang daang libo, sapat na pambayad sa interes ng utang kay Douglas. Sumang-ayon agad si Eric. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasakiman. Sinabi niya sa ama na pirmahan na ang mga papeles para maibenta na ito. Wala silang balak pumunta doon. Para sa kanya pera lang ang katapat ng lahat ng problema nila. Umiling si Mang Jose nang marahan ngunit madiin. Sinabi niya na hindi nila ibebenta ang bahay. Pupunta sila doon. Titingnan niya ang lugar kung saan namatay ang kanyang kapatid. Ito ang huling respeto na maibibigay niya. Nagdilim ang mukha ni Eric. Tumayo ito at hinampas ang lamesa ng abogado. Ang tunog ng pagtama ng kanyang palad sa kahoy ay nagpayanig sa mga baso ng tubig. Sinabi niya na nababaliw na ang kanyang ama. Bakit pa sila pupunta sa bundok para sa isang patay na tao habang ang mga buhay ay naghihirap? Sumabat si Jennifer at ang kanyang mga salita ay mas masakit pa kaysa sa sigaw ni Eric. Tiningnan niya si Aling Maria ng may pandidiri. Sinabi niya na ang matatanda ay pabigat na nga sa buhay, dadagdag pa sa problema sa desisyon. Sinabi niya na sana ay kunin na lang sila ng Diyos para matapos na ang gastusin sa gamot at pagkain. Ang mga salitang yon ay tumama ng diretso sa puso ni Aling Maria. Namutla ang matanda. Napahawak siya sa kanyang dibdib at ang kanyang paghinga ay naging mabilis at kapos. Ang rosaryo sa kanyang kamay ay nahulog sa sahig. Unti-unting nanghina ang kanyang katawan at napasandal siya ng mabigat sa balikat ni Mang Jose. Nataranta si Mang Jose. Niyakap niya ang asawa at tinapik-tapik ang pisngi nito. Tinatawag ang pangalan nito nang may halong takot. Kumuha agad ng tubig ang abogado. Samantalang si Eric at Jennifer ay nakatayo lang hindi gumagalaw, tila ba hinihintay kung matutuluyan ang matanda para magkatotoo ang sinabi ni Jennifer. Nang makainom ng tubig at kumalma, nang kaunti si Aling Maria, tumingin si Mang Jose kay Eric at Jennifer. Ang kanyang mga mata ay wala ng bahid ng luha, kundi isang malamig na desisyon. Hindi siya nagsalita ng masama. Hindi siya sumigaw. Sa halip inalalayan niya ang kanyang asawa patayo at nagpaalam sa abogado. Nang gabing iyon sa kanilang maliit na bahay sa Tondo, hindi na nagpaalam si Mang Jose kay Eric. Habang nasa labas ang mag-asawang Eric at Jennifer, marahil ay nagsusugal o umiinom. Para palipasin ang inis tahimik na nag-impake, si Mang Jose. Isinilid niya sa isang lumang maleta ang kanilang mga damit, ang gamot ni Aling Maria ilang dilata, at ang sobrang galing kay Vicente. Umupa siya ng isang lumang L300 van mula sa kapitbahay. Ang makina nito ay umuugong ng malakas at nagbubuga ng maitim na usok, ngunit ito lang ang kaya ng kanilang ipon. Inalalayan niya si Aling Maria pasakay sa passenger seat. Habang umaandar ang sasakyan, papalayo sa eskinita, tumingin si Mang Jose sa side mirror. Nakita niya ang anino ng kanilang bahay na unti-unting lumiliit sa dilim. Alam niyang sa oras na malaman ni Eric na wala na sila sasabog ito sa galit. Ngunit wala na siyang pakialam. Ang distansya sa pagitan nila ng kanyang anak ay hindi na masusukat ng kilometro. Ito ay isang bangin na hindi na kayang tawirin. Ang biyahe patungo sa Quezon ay mahaba at madilim. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa mahinang headlight ng van na tumatahak sa aspaltong kalsada patungo sa lugar na puno ng mga multo ng nakaraan at mga sikretong naghihintay na mabunyag. Hawak ni Mang Jose ang manibela nang mahigpit habang sa kanyang bulsa ang susi ng bahay ni Vicente ay tila bumibigat nagbabadya ng isang panganib na mas malala pa sa kanilang tinakasan. Pahirapan ang pag-usad ng lumang van sa makipot na kalsada ng Quezon. Ang makina ng sasakyan ay umuungol sa hirap sa tuwing aakyat ito
Sa matarik at maputik na daanan, tila isang matandang hayop na pinipilit ang natitirang lakas. Sa bawat paggulong ng mga luma na nitong gulong sa lubak-lubak na lupa, ang buong katawan ng sasakyan ay yumayanig na nagdulot ng higit pang pagkahilo kay Aling Maria. Ang paligid ay unti-unting nilalamon ng dilim at ng makapal na gubat. Sa magkabilang gilid ng daan, ang nagtataasang puno ng niyog ay nakatayo na, parang mga higanteng nagbabantay. Ang kanilang malalapad na dahon ay humaharang sa sinag ng papalubog na araw, kaya't ang anino sa ilalim ng mga puno ay nagmistulang mga maitim na kamay na pilit inaabot ang kanilang sasakyan. Walang ibang maririnig kundi ang hirap na paghinga ng makina at ang hampas ng hangin sa mga dahon. Napahigpit ang hawak ni Aling Maria sa kanyang rosaryo. Ang lugar na ito ay malayo sa ingay ng tondo, ngunit ang katahimikan dito ay hindi nakakapagbigay ng kapayapaan. Sa halip ito ay nakabibingi at puno ng banta. Sa di kalayuan na daanan nila ang ilang maliliit na kubo ng mga magsasaka. Huminto sandali si Mang Jose sa tapat ng isang tindahan upang magtanong ng direksyon. Isang matandang lalaki na may suot na salakot at gula-gulanit na damit ang lumapit. Ang balat nito ay sunog sa araw at ang mga mata ay malalim at mapagmatyag. Nang banggitin ni Mang Jose ang pangalan ni Vicente at ang lokasyon ng bahay nito, biglang nagbago ang ekspresyon ng matanda. Tumigil ito sa pagnguya ng kanyang nganga at umatras ng bahagya. Hindi ito sumagot kaagad. Sa halip itinuro nito ang isang masukal na daan na papasok sa pinakadulo ng nyugan. Ang tingin na ibinigay nito sa mag-asawa ay puno ng awa at babala. Tila ba sinasabi nitong huwag na silang tumuloy. Nagpasalamat si Mang Jose, ngunit bumigat ang kanyang loob. Alam niyang may mga kwento ang mga taga-baryo tungkol sa kanyang kapatid, mga kwentong hindi magaganda. Pinaandar niyang muli ang van, iniwan ang matanda na nakatingin pa rin sa kanila habang papalayo hanggang sa lamunin na sila ng kadiliman ng gubat. Habang papalapit sila sa destinasyon, ang daan ay naging mas makipot at mapanganib. Ang mga damong talahib ay kasing taas na ng bintana ng sasakyan at humahampas sa salamin na lumilikha ng tunog na parang mga kuko na kumakaskas sa bakal. Sa wakas, pagkatapos ng halos kalahating oras na pakikipagbuno sa maputik na daan, tumambad sa kanila ang bahay. Nakatayo ito sa gitna ng isang maliit na clearing na papaligiran ng matatandang puno ng akasya at niyog. Ang istruktura ay gawa sa kahoy na pinatigas ng panahon, ngunit bakas na ang pagkaluma. Ang mga dingding ay nangingitim na sa lumot at ang bubong na yero ay kinakalawang na. Mukha itong isang bahay na tinalikuran na ng mundo. Pinatay ni Mang Jose ang makina at ang mga ilaw ng sasakyan. Sa pagkawala ng liwanag, agad silang binalot ng kadiliman ng gabi. Ang tanging naririnig ay ang huni ng mga kuliglig at ang pagsayaw ng mga dahon sa hangin. Bumaba si Mang Jose at inilabas ang isang flashlight. Itinutok niya ito sa bahay. Sumunod si Aling Maria na halos hindi makahakbang sa takot. Niyakap niya ang braso ng asawa, ang kanyang mga mata ay nanlalaki habang tinitingnan ang paligid. May napansin si Mang Jose na kakaiba. Kahit na luma at halos bumigay na ang kahoy na pinto, ang kandado nito ay bago at makintab. Isa itong heavy-duty padlock na karaniwang ginagamit sa mga bodega sa Maynila, hindi sa isang barong-barong sa bundok. Itinutok niya ang ilaw sa itaas ng pinto. Doon nakakabit sa isang poste ng kawayan ay isang CCTV camera. Ang lente nito ay basag na at ang mga kable ay nakalaylay, tila pinutol ng daga o ng tao. Isang bahay na walang kuryente sa gitna ng gubat, pero may security camera. Bumulong si Aling Maria sa asawa. Ang kanyang boses ay nanginginig habang itinuturo ang lupa sa harapan ng pinto. Itinutok ni Mang Jose ang flashlight sa ibaba. Ang lupa sa paligid ng bahay ay maputik dahil sa ulan nung nakaraang gabi. Doon malinaw na nakabakat ang mga marka ng gulong. Hindi ito mga gulong ng traktora o kariton ng kalabaw. Ang mga ukit ay pino at malalim mga gulong ng isang kotse o SUV.
Lumuhod si Mang Jose upang tingnan ito ng maigi. Sariwa pa ang mga bakas. Ang putik sa gilid ng ukit ay hindi pa natutuyo. May sasakyan na pumasok dito, kamakailan lamang marahil ay kahapon o kaninang umaga lang. Nagkatinginan ang mag-asawa. Si Vicente ay matagal nang patay. Walang ibang tao ang dapat na naririto. Sino ang bumibisita sa isang bahay ng patay sa gitna ng kagubatan? Biglang humihip ang malakas na hangin na nagpayanig sa mga sanga ng puno at lumikha ng mga anino na tila sumasayaw sa dingding ng bahay. Mas lalong humigpit ang hawak ni Aling Maria sa braso ni Mang Jose. Nakiusap siya na bumalik na sila sa sasakyan at umalis na. Ngunit umiling si Mang Jose. Ang kuryosidad at ang responsibilidad sa bilin ng kapatid ay mas matimbang kaysa sa takot. Kinuha niya ang susi mula sa kanyang bulsa, ang susi na ibinigay ng abogado. Humakbang siya, palapit sa pinto, habang hawak ang flashlight sa kabilang kamay. Dahan-dahan niyang inilapit ang susi sa bagong padlock. Inihanda niya ang kanyang sarili sa pagpihit nito. Ngunit bago pa man dumikit ang dulo ng susi sa butas ng kandado, napansin niya ang isang bagay na nagpatigil sa kanyang paghinga. Ang padlock ay hindi nakasarado. Ang bakal na U-shape nito ay nakasabit lamang, tila ba may nagbukas na nito at hindi na muling ikinandado ng maayos. Itinulak ni Mang Jose ang pinto nang marahan gamit ang dulo ng kanyang flashlight. Ang mga kalawanging bisagra ay umingit ng mahaba at matinis isang tunog na gumuhit sa katahimikan ng gabi. Bumukas ang pinto ng kusa. Hindi na kailangan ng susi, may nauna na sa kanila. Habang nakatayo sila sa harap ng madilim na pintuan, ang amoy ng luma at kulob na hangin ay sumalubong sa kanila. Ito ay pinaghalong amoy ng nabubulok na kahoy, basang lupa at isang kakaibang antot na hindi nila matukoy. Parang hininga ng isang libingan na matagal nang nakasarado at ngayon lamang muling nabuksan. Hinawakan ni Aling Maria ang braso ng asawa nang mahigpit ang kanyang mga kuko ay halos bumaon na sa balat nito dahil sa takot. Ang pangamba sa kanyang mukha ay kitang-kita sa ilalim ng maputlang liwanag ng buwan na tumatagos sa mga dahon ng niyog. Nakiusap siya ng pabulong na umalis na sila na huwag nang tumuloy dahil ang pakiramdam niya ay may masamang nakatingin sa kanila mula sa kaibuturan ng dilim. Ngunit hindi gumalaw si Mang Jose. Nakatitig siya sa madilim na kawalan sa loob ng bahay. Ang bukas na pinto ay isang imbitasyon, ngunit ito rin ay isang malinaw na babala. Kung bukas ito, ibig sabihin ay may nakapasok na. At kung may nakapasok na, ang tanong na bumabagabag sa kanyang isipan ay hindi kung sino, kundi kung nandoon pa ba sila. Itinaas niya ang flashlight at itinutok ito sa loob. Ang liwanag ay humati sa kadiliman, tumama sa mga alikabok na lumulutang sa hangin na tila maliliit na multo. Sa pagkakataong yon, sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng gubat at sa harap ng misteryo ng naiwang bahay ni Vicente, naramdaman ni Mang Jose ang bigat ng panganib na kanilang pinasok. Wala silang kasama. Walang signal ang telepono sa lugar na ito. At ang pinto na dapat ay nagpoprotekta sa yaman at sikreto ng kanyang kapatid ay nakabukas na para sa sinumang mga has pumasok. Humugot siya ng malalim na hininga, hinanda ang sarili sa kung anumang naghihintay sa kanila sa kabilang ibayo ng pintuan at dahan-dahang humakbang papasok sa dilim hila-hila ang nanginginig na si Aling Maria. Pumasok sina Mang Jose at Aling Maria sa loob ng bahay nang dahan-dahan ang kanilang mga hakbang ay maingat na tila ayaw nilang gambalain ang katahimikan ng gabi. Inaasahan nila na sasalubungin sila ng makapal na alikabok at mga sapot ng gagamba, ang karaniwang tanawin sa isang bahay na matagal nang pinabayaan. Ngunit sa pagtama ng liwanag ng flashlight sa sala, iba ang kanilang nakita. Ang sahig na gawa sa nara ay makinis at walang masyadong dumi. Ang mga bintana ay nakasarado ng maayos at ang mga muebles ay nakasalansan sa tamang lugar. Ngunit ang higit na nakagulat kay Mang Jose ay ang amoy na sumalubong sa kanila. Hindi ito amoy ng lumang kahoy o amag. Sa halip, ang hangin ay may masangsang na amoy ng sigarilyo, isang amoy na sariwa pa
at hindi pa tuluyang nawawala. Napansin ito ni Aling Maria at napahawak siya sa kanyang ilong. Sinabi niya sa asawa na parang may tao dito, kamakailan lang. Tumango si Mang Jose habang iginagala ang ilaw sa paligid. Sa ibabaw ng maliit na lamesa sa gitna, may isang ashtray na puno ng upos ng sigarilyo. Sa tabi nito ay isang tasa ng kape na may natitira pang laman, bagaman natuyo na ang likido sa gilid nito. Tila ba may nakaupo dito umiinom at naninigarilyo habang naghihintay o nagbabantay sa labas. Nagpatuloy sila sa paggalugad. Sa isang sulok ng sala, nakatambak ang ilang kagamitan na hindi karaniwang makikita sa bahay ng isang simpleng magsasaka ng niyog. Mayroong isang metal detector na nakasandal sa dingding mga pala na may bahid pa ng tuyong lupa at isang pares ng high-powered binoculars. Nilapitan ni Mang Jose ang mga ito. Ang metal detector ay lumana, ngunit mukhang alagang-alaga. Ang mga pala ay matatalim pa. Bakit kailangan ng kanyang kapatid na si Vicente ng ganitong mga kagamitan? Ang tanong na yon ay naglalaro sa isipan ni Mang Jose habang iniisip ang buhay na tinahak ng kapatid isang buhay na puno ng sikreto. Pumasok sila sa kwarto ni Vicente. Tulad ng sala, malinis din ito. Ang kama ay nakaayos ng rapi. Sa tabi nito ay isang maliit na kabinet na gawa sa kahoy. Binuksan ito ni Mang Jose. Sa loob nakita niya ang ilang piraso ng damit na nakatupi ng maayos. Ngunit sa ilalim ng mga damit, may naramdaman siyang matigas na bagay. Inilabas niya ito. Isa itong itim na kwaderno, ang pabalat ay gawa sa balat na nangingitim na sa luma. Ito ang talaarawan ni Vicente. Binuksan ni Mang Jose ang kwaderno sa ilalim ng liwanag ng flashlight. Ang sulat kamay ay magulo at madiin, tila isinulat ng isang taong nanginginig ang kamay o nagmamadali. Binasa niya ang ilang pahina ng pabulong. Ang mga nakasulat ay tila mga ramblings ng isang taong nababalisa. Paulit-ulit na binabanggit ni Vicente na may nagmamanman sa kanya. May mga pangungusap tungkol sa pagbabayad puri at mga multo ng nakaraan. Sa isang pahina, may nakasulat na babala na nakaguhit ng makapal na tinta. Hindi sila titigil hanggat hindi nila nakukuha. Habang binabasa ito ni Mang Jose, nakaramdam siya ng kilabot. Ang paranoia ng kanyang kapatid ay tumagos sa papel at naramdaman niya ito ngayon sa loob ng bahay. Sa kabilang banda, si Aling Maria ay nagbukas ng ilalim na drawer ng cabinet. Napasinghap siya ng malakas at napaatras na muntik ng matumba. Agad na lumapit si Mang Jose upang tingnan kung ano ang nakita ng asawa. Sa loob ng drawer nakabalot sa isang lumang tela ay isang shotgun. Ito ay isang sumpak gawa sa bakal at kahoy. Ngunit mukhang nakakamatay at handang gamitin. Sa tabi nito ay isang kahon ng mga bala. Nanginginig na sinabi ni Aling Maria na natatakot na siya. Ang bahay na ito ay hindi tahanan ng isang mapayapang magsasaka. Ito ay kuta ng isang taong nagtatago at handang pumatay para protektahan ang kanyang sarili. Sinubukan ni Mang Jose na pakalmahin ang asawa kahit na siya mismo ay kinakabahan. Sinabi niya na kailangan lang nilang malaman kung ano ang itinatago ni Vicente bago sila umalis. Habang nag-uusap sila, biglang humihip ang isang napakalakas na hangin sa labas. Ang mga puno ng niyog ay umugong at ang mga sanga ay humampas sa bubong na yero, lumilikha ng ingay na parang mga bato na ibinabato mula sa langit. Kasabay nito isang bintana sa kusina ang bumukas at humampas sa dingding ng napakalakas dahil sa hangin. Ang tunog ng pagkabagsak ay nagpayanig sa buong bahay. Napatili si Aling Maria at napayakap kay Mang Jose. Itinuro niya ang bintana na ngayon ay nakabukas at sumasayaw sa hangin. Nanginginig ang kanyang boses habang sinasabing may nakita siyang anino na dumaan sa labas bago bumukas ang bintana. Agad na itinutok ni Mang Jose ang flashlight sa bintana. Ang liwanag ay tumago sa dilim ng gubat, ngunit wala siyang nakita, kundi ang mga dahon ng saging at niyog na hinahampas ng hangin. Sinabi niya sa asawa na hangin lang iyon
at imahinasyon lang niya ang anino. Isinara niya ang bintana at ibinandado ito ng mahigpit upang mapakalma ang sarili at ang asawa. Nagpasya silang pumunta sa kusina para uminom ng tubig na dala nila. Ang kusina ay nasa likurang bahagi ng bahay, mas luma at mas madilim kaysa sa sala. Habang naglalakad si Mang Jose, napansin niya ang isang banig na nakalatag sa gitna ng sahig ng kusina. Ito ay lumang banig na gawa sa buri, ngunit ang posisyon nito ay kakaiba. Hindi ito nakalatag ng pantay at may mga marka ng pagkakasagi sa sahig na kahoy sa paligid nito. Tila ba madalas itong hinihila at ibinabalik. Lumapit si Mang Jose at inilawan ang sahig. Nakita niya ang mga malalalim na gasgas sa kahoy na tumuturo papunta sa ilalim ng banig. Kabado man lumuhod si Mang Jose at hinawakan ang dulo ng banig. Dahan-dahan niya itong hinila paalis. Sa ilalim ng banig sa gitna ng sahig na gawa sa kahoy ay may isang bagay na hindi dapat naroon. Isa itong parisukat na pinto na gawa sa makapal na bakal. Ito ay nakabaon sa sahig at may malaking hawakan sa gitna. Ang gilid ng bakal ay may mga marka ng pagkakadikit ng semento, ngunit ang semento ay basag-basag na tila ba pinuwersa itong buksan kamakailan lang. Napatingin si Mang Jose kay Aling Maria. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa ilalim ng maputlang liwanag ng flashlight. Ito ang sikretong binabantayan ni Vicente. Ito ang dahilan ng mga baril ng mga security camera at ng mga nakakatakot na sulat sa tala-arawan. At batay sa mga gasgas sa paligid ng bakal na pinto, alam ni Mang Jose na hindi lang si Vicente ang may alam tungkol dito. May ibang tao na sumubok ng buksan ito. Hawak ang crowbar na nakita niya kanina sa sala. Huminga ng malalim si Mang Jose. Sa kabila ng pagtutol ni Aling Maria, ipinasok niya ang dulo ng bakal sa siwang ng pinto. Ito na ang sandali ng katotohanan. Ibinuhos ni Mang Jose ang lahat ng kanyang natitirang lakas sa pag-angat ng mabigat na bakal na pinto gamit ang crowbar. Ang tunog ng kinakalawang na bisagra ay umalingaw-ngaw sa tahimik na kusina, isang matinis na ingay na tila humihiwa sa hangin. Nanginginig ang mga kamay ni Aling Maria habang nakahawak sa laylayan ng damit ng kanyang asawa. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa dahan-dahang pagbuka ng sahig. Nang tuluyang bumukas ang pinto, isang bugso ng malamig at kulob na hangin ang lumabas mula sa ilalim. Ang amoy ay pinaghalong lumabasa at amag na nagpapaalala kay Mang Jose ng amoy ng isang nitso na matagal nang hindi nabubuksan. Itinutok niya ang flashlight sa butas. Sa ibaba, nakita nila ang isang makipot na hagdang semento na bumababa sa kadiliman. Sinabihan ni Mang Jose ang kanyang asawa na maghintay na lang sa itaas, ngunit mabilis na umiling si Aling Maria. Mahigpit ang hawak nito sa kanyang braso. Ang takot sa muka ay nagsasabing hindi siya magpapaiwan mag-isa sa madilim na kusinang iyon. Wala nang nagawa si Mang Jose kundi ang tumango. Nauna siyang bumaba, ang bawat hakbang ay maingat at mabigat. Sumunod si Aling Maria, ang kanyang paghinga ay mabilis at kapos. Ang semento sa paligid ay basa at madulas at ang mga dingding ay nababalutan ng makapal na sapot ng gagamba. Habang bumababa sila, ang temperatura ay kapansin-pansing bumababa. Tila ba pumapasok sila sa tiyan ng lupa. Pagdating sa ibaba, tumambad sa kanila ang isang maliit na kwarto na gawa sa konkreto. Ang kisame ay mababa sapat lamang para makatayo si Mang Jose ng tuwid. Walang bintana at ang tanging liwanag ay nagmumula sa hawak nilang flashlight. Sa gitna ng kwarto, may isang lumang baul na gawa sa kahoy at bakal. Ito ay nakapatong sa isang papag upang hindi mabasa ng tubig na tumutulo mula sa dingding. Sa paligid nito ay may ilang mga kahon at sako na mukhang luma na rin. Lumapit si Mang Jose sa baul. Wala itong kandado. Ang orihinal na padlock ay tila matagal nang sinira o tinanggal. Dahan-dahan niyang inangat ang takip nito. Ang mga bisagra ay umingit ng mahina. Nang tumama ang liwanag sa loob ng baul, napasinghap si Aling Maria at napatakip ng bibig. Sa loob nakatambak ang mga alahas
Naginto mga kwintas, singsing at pulseras na kumikinang sa ilalim ng ilaw. Sa tabi ng mga ito ay mga supot na puno ng mga mamahaling bato at perlas. Ngunit ang mas nakapukaw ng atensyon ni Mang Jose ay ang mga bundle ng pera. Ito ay mga lumang serye ng Philippine Peso, ang mga perang papel na ginamit noong dekada 90 at wala ng halaga sa sirkulasyon noong ngayon. Ngunit malinaw na itinago noong panahong may halaga pa ang mga ito. Kumuha si Mang Jose ng isang kwintas. Mabigat ito at purong ginto. Tiningnan niya ang mga bato, tunay na diamante at ruby. Ito ay hindi lamang simpleng ipon ng isang magsasaka. Ito ay kayamanan ng isang hari o dili, kaya'y nakaw na yaman ng isang kriminal. Sa gilid ng baul, nakasiksik ang isang makapal na sobre. Kinuha ito ni Mang Jose. Ang sulat kamay sa labas ay pamilyar sa kanya ito, ang sulat ni Vicente. Binuksan niya ito at binasa ng malakas ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa makipot na kwarto. Sa sulat inamin ni Vicente ang kanyang madilim na nakaraan. Siya ang driver ng isang kilalang grupo ng mga magnanakaw noong dekada 90. Ang yamang nasa harap nila ay mula sa isang malaking nakawan sa isang mansyon sa Forbes Park na nauwi sa madugong engkwentro. Namatay ang kanyang mga kasamahan at siya lamang ang nakatakas, dala ang mga ninakaw na yaman. Dahil sa takot na mahuli ng mga autoridad o ng mga natitirang miyembro ng sindikato, nagtago siya sa Quezon at ibinaon ang kayamanan dito. Sa loob ng 3 dekada, namuhay siya bilang isang mahirap na magsasaka, binabantayan ng yaman na hindi naman niya magamit. Ang kanyang buhay ay naging isang mahabang penitensya, isang bilanggo ng sarili niyang kasalanan. Sa huling bahagi ng sulat, nag-iwan si Vicente ng babala. Ang perang ito ay may bahid ng dugo. Huwag ninyong gamitin. Ibigay ninyo sa simbahan o sa mga ampunan. Huwag ninyong hayaang lasunin nito ang inyong kaluluwa tulad ng ginawa nito sa akin. Bumagsak ang mga balikat ni Mang Jose matapos basahin ang sulat. Tiningnan niya ang mga ginto at pera na ngayon ay tila naging marumi sa kanyang paningin. Ang kanyang kapatid ay namatay na puno ng pagsisisi at takot. Nagsimulang umiyak si Aling Maria. Nakiusap siya sa asawa na iwanan na nila ang lahat ng yon at umalis na. Ang lugar na ito ay puno ng sumpa. Akmang isasarado na sana ni Mang Jose ang baul nang bigla silang nakarinig ng isang tunog mula sa itaas. Ang tunog ay mabigat at malinaw. Ito ay tunog ng mga yabag ng paa sa sahig na kahoy ng kusina. Natigilan ng mag-asawa. Ang kanilang mga mata ay nanlaki sa takot. Agad na pinatay ni Mang Jose ang flashlight. Binalot sila ng matinding kadiliman sa ilalim ng lupa. Naghari ang katahimikan sa loob ng ilang segundo, ngunit sinundan ito muli ng mga yabag. Dug, dug, dug. Mabibigat na hakbang ng sapatos, hindi ng isang hayop kundi ng isang tao. Ang mga yabag ay mabagal at maingat, tila ba may naghahanap o nagmamatyag. Napahawak si Aling Maria sa bibig upang pigilan ang kanyang paghikbi. Naramdaman ni Mang Jose ang panginginig ng katawan ng asawa sa dilim. Hinawakan niya ito nang mahigpit sa balik at senyales na huwag gumawa ng kahit anong ingay. Ang mga yabag ay papalapit ng papalapit sa pwesto kung saan nakabukas ang bakal na pinto ng hiram. Rinig na rinig nila ang pag-inggit ng mga lumang tabla ng sahig sa itaas. Huminto ang mga yabag nang saktong nasa tapat ito ng butas. Sa dilim na katingala, si Mang Jose at Aling Maria naghihintay, nagpipigil ng hininga. Alam nilang nakabukas ang pinto ng hiram. Kung sisilip ang sino mang nasa itaas at magbubukas ng ilaw, kitang-kita sila. Isang liwanag ng flashlight ang biglang gumuhit mula sa itaas, tumagos sa butas at tumama sa hagdan. Ang sinag ay naglaro sa mga dingding papalapit ng papalapit sa kinalalagyan nila sa ibaba. May kasamang liwanag ang isang boses na nagsalita mula sa itaas. Ang boses ay pamilyar, ngunit sa pagkakataong ito ay puno ng kasamaan at kasakiman na nagpalamig sa dugo ni Mang Jose. "Alam ko na nandyan kayo," ang sabi ng boses.
Lumabas na kayo, Tay. Huwag niyo nang ipagdamot sa akin ang mana ko. Si Eric, ang kanilang sariling anak, ay sinundan sila hanggang dito. At ngayon ay nakatayo sa itaas ng kanilang pinagtataguan, handang kunin ang anumang makukuha niya, kahit pa ang kapalit nito ay ang buhay ng kanyang mga magulang. Ang matalim na liwanag ng flashlight mula sa itaas ay tumama ng diretso sa mga mata ni Mang Jose at Aling Maria dahilan upang mapapikit sila sa sakit. Sa gitna ng dilim at amoy ng lumang semento, narinig nila ang mabibigat na hakbang na pababa ng hagdan. Ang bawat tapak ng sapatos sa bato ay tila dumadagundong sa dibdib ng mag-asawa. Nang unti-unting masanay ang kanilang paningin sa liwanag, naaninag nila ang figura ng isang lalaki na pamilyar sa kanila. Si Eric ay nakatayo sa paanan ng hagdan, ang kanyang mukha ay pinapawisan at ang kanyang damit ay gusot-gusot. Ngunit hindi ang kanyang itsura ang nagdulot ng kilabot kay Mang Jose, kundi ang ekspresyon sa kanyang mga mata. Wala doon ang pag-aalala ng isang anak. Sa halip naroon ang isang uri ng kabaliwan, isang halo ng desperasyon at kasakiman na nagpadilim sa kanyang pagkatao. Hindi sa kanyang mga magulang nakatuon ang atensyon ni Eric. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa nakabukas na baul sa likuran nila. Nang makita niya ang kislap ng mga gintong alahas at ang mga tumpok ng lumang pera, isang nangiting puno ng tuwa ang gumuhit sa kanyang labi. Para siyang isang taong nauuhaw na biglang nakakita ng tubig sa gitna ng disyerto. Ang kanyang paghinga ay bumilis at ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa pananabik. Tinanong ni Mang Jose ng mahina kung paano sila nasundan ng anak. Tumawa lamang si Eric ng mapakla habang hindi inaalis ang tingin sa kayamanan. Inamin niya na bago pa man sila umalis ng Maynila, nagdikit na siya ng isang GPS tracker sa ilalim ng lumang van ng ama. Alam niyang hindi basta-basta aalis ang mga ito ng walang dahilan. Ang kanyang hinala ay tama, may itinatagong yaman ang yumaong si Vicente. At ngayon ay nasa harapan na niya ito. Humakbang si Eric palapit sa baul, ngunit agad na humarang si Mang Jose. Ibinuka ng matanda ang kanyang mga braso upang protektahan ang laman ng baul. Sinabi niya ng madiin na ang perang ito ay galing sa masama. Ito ay galing sa nakaw at may bahid ng dugo ng mga taong namatay dahil dito. Kung gagamitin nila ito, dadalhin lamang nito ang kapahamakan sa kanilang pamilya. Ngunit tila walang naririnig si Eric. Ang kanyang mukha ay namula sa galit. Isinigaw niya na wala siyang pakialam kung saan galing ang pera, kahit pag galing ito sa impyerno. Ang mahalaga sa kanya ay maililigtas nito ang kanyang buhay. Ipinakita niya ang kanyang braso kay Mang Jose at Aling Maria. Itinaas niya ang manggas ng kanyang shirt at ipinakita ang mga sariwang pasa at sugat. Ito ang gawa ng mga tauhan ni Douglas. Binigyan lamang siya ng ilang araw upang magbayad at kung hindi papatayin siya ng mga ito. Nagmakaawa si Aling Maria sa kanyang anak. Lumuhod siya at hinawakan ang kamay ni Eric. Sinabi niya na pwede nilang solusyonan ito sa ibang paraan, na magtutulungan sila bilang pamilya. Ngunit marahas na hinawi ni Eric ang kamay ng kanyang ina. Sinabi niya na tapos na ang oras para sa drama. Kailangan niya ang pera ngayon din. Sa isang iglap, sinubukan ni Eric na itulak ang kanyang ama upang makuha ang baul. Ngunit sa kabila ng kanyang edad, nanlaban si Mang Jose. Hinawakan niya ang balikat ni Eric at sinubukang pigilan ito. Nagpangbuno ang mag-ama sa masikip na kwarto sa ilalim ng lupa. Ang kanilang mga anino ay sumasayaw sa dingding habang nag-aagawan sila. Dahil sa pagiging bata at mas malakas na gawa ni Eric na itulak ng buong puwersa si Mang Jose, tumalsik ang matanda at tumama ang kanyang ulo sa matigas na kanto ng sementadong dingding. Isang matunog na lagutok ang narinig, kasunod ang daing ng matanda. Bumagsak si Mang Jose sa sahig at agad na umagos ang dugo mula sa sugat sa kanyang noo. Sumigaw si Aling Maria sa takot at agad na dinaluhan ng kanyang asawa. Niyakap niya ito habang umiiyak, sinusubukang pigilan ang pagdurugo gamit ang kanyang panyo. Tiningnan niya si Eric ng may halong puot at pagkadismaya.
Sinaktan ng anak ang sarili nitong ama dahil lamang sa pera. Sa sandaling iyon, tila natauhan ng kaunti si Eric nang makita ang dugo sa mukha ng ama. Huminto siya sandali. Ang kanyang mga kamay ay nakataas sa ere. Ngunit ang takot niya kay Douglas ay mas matindi kaysa sa kanyang konsensya. Tumalikod siya mula sa kanyang mga magulang at mabilis na dumakot ng mga alahas at pera mula sa baul. Isiniksik niya ang mga ito sa kanyang bulsa at sa loob ng kanyang damit tila isang magnanakaw na nagmamadali bago mahuli. Nang puno na ang kanyang mga bulsa akmang aakyat, nasana si Eric sa hagdan upang tumakas. Ngunit bago pa siya makahakbang, sa unang baitang isang pangyayari ang nagpatigil sa kanya. Mula sa itaas sa labas ng bahay, isang napakalakas na liwanag ang biglang tumagos sa mga bintana ng kusina at umabot hanggang sa butas ng hiram. Ang buong paligid ay naliwanagan na parang tanghaling tapat. Kasabay nito ay ang ugong ng isang malakas na makina ng sasakyan na huminto sa tapat mismo ng bahay. Naramdaman nila ang pagyanig ng lupa nang patayin ang makina ng sasakyan. Sinundan ito ng tunog ng pagbukas at pagsara ng mga pinto ng kotse, hindi lang isa kundi marami. Napadikit si Eric sa dingding ng hagdanan. Ang kanyang mukha na kanina ay puno ng kasakiman ay napalitan ng matinding takot. Namutla siya at nagsimulang manginig ang kanyang mga tuhod. Alam niya ang tunog na yon. Alam niya kung sino ang may-ari ng sasakyan na yon. Tumingala siya sa butas ng hiram kung saan ang liwanag ng headlights ay tumatagos. Sa mahinang boses na halos hindi marinig, binanggit niya ang pangalan na kinatatakutan niya sa lahat. Douglas. Nasa labas na sila. Ang mga buwitre ay dumating na upang kunin ang kanilang parte at wala silang pakialam kung sino ang masasaktan. Sa loob ng madilim na hiram, habang yakap ni Aling Maria ang sugatang si Mang Jose at habang nanginginig si Eric sa takot, naramdaman nilang lahat na ang tunay na bangungot ay nagsisimula pa lamang. Binalot ng nakasisilaw na liwanag mula sa labas ang buong kusina na tumagos maging sa madilim na hiram kung saan nagtatago ang pamilya. Narinig nila ang sabay-sabay na pagbukas at pagsara ng mga pinto ng sasakyan na sinundan ng mabibigat na yapak ng mga bota sa lupang nakapalibot sa bahay. Ang bawat hakbang ay tila dumadagundong sa ilalim ng lupa, isang babala na ang panganib ay hindi na lamang nasa isip ni Eric kundi nasa mismong pintuan na nila. Sa loob ng masikip na kwarto sa ilalim ng lupa, kitang-kita ang takot sa mukha ni Eric. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang balat ay namutla na parang papel. Ang dating hambog na anak na handang saktan ang sariling ama para sa pera ay ngayon ay nanginginig na parang basang sisiw. Alam niya kung sino ang nasa labas. Alam niya ang kayang gawin ni Douglas at ng mga tauhan nito kapag hindi nasusunod ang gusto nila. Sa kabilang banda, inalalayan ni Aling Maria ang sugatang si Mang Jose. Kahit nahihilo pa dahil sa pagkauntog, pinilit ng matanda na tumayo at maging alerto. Ramdam niya ang tensyon sa hangin. Ang mga taong nasa labas ay hindi ordinaryong maniningil ng utang. Sila ay mga mandaragit na amoy ang dugo ng kanilang biktima. Isang boses ang umalingaw-ngaw mula sa labas ng bahay. Ito ay malalim kalmado at puno ng otoridad, ang boses ng isang taong sanay na sinusunod. Tinawag nito ang pangalan ni Eric. Sinabi ng lalaki na alam niyang nasa loob ang binata at wala na itong kawala. Ang tono ni Douglas ay parang nakikipag-usap lang sa isang kaibigan, ngunit sa likod nito ay nakatago ang isang matalim na banta. Sinabi niya na huwag nang pahirapan pa ang sitwasyon at lumabas na ng maayos dala ang bayad. Nang marinig ito ni Eric, tila nawala siya sa sarili. Sa sobrang takot, bigla siyang tumayo at akmang aakyat ng hagdan, bit-bit ang mga alahas at pera na nakuha niya sa baul. Ang nasa isip niya ay isuko ang lahat kay Douglas para lamang mailigtas ang kanyang sarili. Wala siyang pakialam kung mawala ang mana, basta't huwag lang siyang saktan ng mga ito. Ngunit mabilis na kumilos si Mang Jose. Hinawakan niya sa paa ang anak bago pa ito makahakbang sa unang baitang.
Pinigilan niya ito ng buong lakas. Sinabi niya ng madiin na huwag itong lumabas. Tumingin si Eric sa ama ng may pagtataka at galit. Tinanong niya kung bakit siya pipigilan gayong ibibigay naman niya ang pera para matapos na ang lahat. Umiling si Mang Jose habang hawak pa rin ang paa ng anak. Ipinaliwanag niya na hindi lang pera ang habol ng mga ito. Ang yamang nasa baul ay konektado sa isang malaking krimen noong nakaraan. Kung makikita ni Douglas ang mga ginto at alahas, malalaman nito na galing ito sa nakaw. At dahil dito, hindi sila bubuhayin ni Douglas. Walang magnanakaw na mag-iiwan ng saksi, lalo na kung ang nakaw na yaman ay ganito kalaki. Natigilan si Eric sa sinabi ng ama. Tumingin siya sa mga alahas na hawak niya at pagkatapos ay sa butas ng hiram kung saan tumatagos ang liwanag. Napagtanto niya na tama ang matanda. Si Douglas ay hindi lang loan shark, isa itong kriminal na walang awa. Kung ibibigay niya ang yaman, baka patayin pa rin sila para walang makaalam. Muling nagsalita si Douglas mula sa labas at sa pagkakataong ito, wala na ang pagiging kalmado sa kanyang boses. Napalitan ito ng inip at galit. Nagbigay siya ng ultimatum. Sinabi niya na kung hindi lalabas si Eric sa loob ng 1 minuto, susunugin nila ang bahay kasama ang sinumang nasa loob. Nanlaki ang mga mata ni Aling Maria at napayakap sa asawa. Ang banta ng sunog ay ang pinakamasaklap na paraan ng pagkamatay. Nagsimula siyang magdasal nang pabulong humihingi ng tulong sa Diyos sa gitna ng kanilang kawalan ng pag-asa. Upang patunayan na hindi sila nagbibiro, narinig nila ang pagkabasag ng salamin sa may beranda ng bahay. Sinundan ito ng isang malakas na pagsiklab. Isang Molotov cocktail ang inihagis ng mga tauhan ni Douglas sa harapan ng pinto. Agad na naamoy ni Mang Jose ang usok at ang masangsang na amoy ng gasolina. Ang liwanag ng apoy ay nagsimulang sumayaw sa mga dingding ng kusina sa itaas. Ang init ay unti-unting gumagapang pababa sa hiram. Napagtanto ni Mang Jose na wala na silang oras. Kung mananatili sila sa ilalim, mamamatay sila sa usok o sa pagguho ng bahay. Kung lalabas naman sila, nang walang laban papatayin sila ni Douglas. Kailangan nilang lumaban. Binitiwan ni Mang Jose si Eric at mabilis na inakyat ang hagdan. Sa kabila ng sakit ng ulo at katandaan, kumilos siya ng may determinasyon. Pag-akyat niya sa kusina, nakita niya ang apoy na nagsisimula nang kumain sa pinto sa harap. Ang usok ay kumakapal na sa loob ng sala. Tumakbo siya patungo sa kwarto ni Vicente. Alam niya kung ano ang kailangan niya. Binuksan niya ang drawer kung saan nakatago ang shotgun at ang kahon ng mga bala. Kinuha niya ang baril na ramdaman ang bigat ng bakal at kahoy sa kanyang mga kamay. Ito ang sandatang ginamit ng kanyang kapatid para protektahan ang sarili at ngayon ito rin ang gagamitin niya para protektahan ang kanyang pamilya. Habang nagkakarga ng bala, nakita niya si Eric na umahon mula sa hiram hila-hila ang umiiyak na si Aling Maria. Ang mukha ng kanyang anak ay puno ng abo at takot, ngunit naroon din ang pagtataka habang nakatingin sa amang may hawak na baril. Sinigawan ni Mang Jose si Eric. Iniutos niya na kumuha ng kahit anong mabigat na bagay at iharang sa pinto. Sinabi niya na walang lalabas at walang susuko. Kung gusto ni Douglas na makuha sila, kailangan muna nitong dumaan sa kanya. Sa sandaling iyon, ang dating mahinahong guro ay naglaho. Ang nakatayo sa gitna ng umuusok na bahay ay isang amang handang pumatay at mamatay para sa kanyang mag-ina. Itinutok niya ang baril sa pinto habang ang apoy sa labas ay lalong tumutupok. Naghihintay sa unang anino na mga has pumasok. Binasag ng isang nakakabibinging putok ng baril ang katahimikan ng gabi. Ipinutok ni Mang Jose ang lumang shotgun pataas na nagpabutas sa kinakalawang na yero ng bubong. Ang tindi ng tunog ay nagpayanig sa buong kabahayan at nagpabagsak ng makapal na alikabok mula sa kisame. Humiwa sa hangin ang masangsang na amoy ng asupre at pulbura humahalo sa amoy ng nasusunog na kahoy mula sa labas. Sa labas ng bahay pansamantalang natigilan ang mga tauhan ni Douglas. Ang kanilang mga pambabanta ay naputol. Marahil ay hindi nila inasahan na manlalaban ang isang matandang guro
na kilala sa pagiging mahinahon. Ngunit ang pagkabigla nila ay mabilis na napalitan ng higit na galit. Narinig ni Mang Jose ang malalim at nagngangalit na utos ni Douglas sa kanyang mga tauhan na wasakin ang pinto at huwag magtira ng buhay kung kinakailangan. Nagsimula ang walang awang pag-atake sa lumang bahay. Ang mabibigat na maso ay sunod-sunod na humampas sa pintuan at mga hamba ng bintana. Bawat pagtama ay lumilikha ng matinding pagyanig sa sahig na kinatatayuan nila. Ang mga lumang tabla ay unti-unting bumibigay, nag-iiwan ng mga bitak kung saan tumatagos ang mapulang liwanag ng apoy mula sa silong ng beranda. Nakatayo lamang si Eric sa gitna ng sala, nanginginig ang buong katawan at tila naubusan ng lakas sa mga tuhod. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot habang nakatingin sa pintong unti-unting nawawasak. Ang kanyang kasakiman kanina ay tuluyan ng nilamon ng katotohanan na maaari silang mamatay anumang oras. Sumigaw si Mang Jose, inutusan ng kanyang anak na gumising sa katotohanan at tulungan siyang harangan ng pinto. Ang tinig ng matanda ay paos, ngunit puno ng determinasyon. Nang hindi kumilos si Eric, nilapitan siya ni Mang Jose at hinawakan ng mahigpit sa balikat, inuulit ang utos na kailangan nilang mabuhay. Tila nabuhusan ng malamig na tubig si Eric. Umiling siya, pilit iwinawak ang takot at tinulungan ng kanyang ama na itulak ang isang napakabigat na aparador na gawa sa tangwile patungo sa pintuan. Ang kanilang mga kalamnan ay humihigpit sa tindi ng puwersa na kanilang ibinubuhos. Nang sumandal ang aparador sa pinto, nabigyan sila ng kaunting oras, ngunit alam nilang hindi ito magtatagal. Sa isang iglap, isang napakalakas na hampas ng bakal ang tuluyang sumira sa hamba ng bintana. Sa tabi ng pintuan, nagliparan ang mga matatalim at malalaking piraso ng kahoy papunta sa direksyon ni Eric. Wala siyang oras upang umiwas. Napapikit na lamang siya at hinintay ang pagbaon ng mga kahoy sa kanyang mukha. Ngunit hindi dumating ang sakit na inaasahan niya. Sa halip naramdaman niya ang isang mabigat na katawan na dumagan sa kanya na nagpatumba sa kanilang dalawa sa sahig. Pagdilat niya, nakita niya ang kanyang ama na nakapaibabaw sa kanya. Sinalo ni Mang Jose ang lahat ng lumilipad na debris. Napadaing ng malakas ang matanda nang bumaon ng isang matulis na piraso ng kahoy sa kanyang likod at balikat. Gumuho ang mundo ni Eric nang makita ang dugo na mabilis na kumalat sa lumang kamiseta ng kanyang ama. Ang lalaking sinigawan niya ininsulto at pinagbantaan ilang araw lamang ang nakalipas sa Maynila ay narito ngayon nakahandusay at nagdurugo para iligtas ang kanyang walang kwentang buhay. Isang matinding alon ng konsensya at pagsisisi ang sumampal kay Eric. Ang mga ginto at perang pinag-agawan niya kanina ay nawalan ng halaga kumpara sa dugong dumanak mula sa kanyang ama. Habang inaalalayan ni Eric ang kanyang ama, palayo sa bintana, alam ni Aling Maria na kailangan niyang gumawa ng paraan. Umiiyak man dahil sa sinapit ng asawa na naig ang lakas ng loob ng isang ina. Napagtanto niya na nakatuon ang buong atensyon ng mga kalaban sa harapan ng bahay. Mayroong lumang pinto sa likod ng kusina na tumutungo sa madilim na bahagi ng niyugan. Hawak ang kanyang sirang-sirang cellphone, nagdesisyon siyang tumakas palabas upang maghanap ng signal at tumawag ng pulisya. Gumapang si Aling Maria sa sahig upang hindi makita mula sa mga sirang bintana. Ang usok ay nagsisimula ng kumapal na nagpapahapdi sa kanyang mga mata at lalamunan. Nang marating niya ang pinto sa likod, dahan-dahan niya itong binuksan. Ang malamig na hangin ng gabi ay dumampi sa kanyang pawisang mukha. Lumabas siya ng walang ingay nagtatago sa likod ng mga puno ng saging at niyog itinaas ang kanyang telepono, umaasang may lilitaw na signal. Ngunit ang hindi niya alam si Douglas ay isang taong sanay sa ganitong uri ng sitwasyon. Naglagay siya ng mga bantay sa bawat paligid ng bahay. Isang anino ang biglang humiwalay mula sa puno ng niyog sa likuran ni Aling Maria. Bago pa man siya makapindot sa kanyang telepono, isang magaspang at malakas na kamay
ang sumunggab sa kanyang braso, habang ang isa namang kamay ay pilit na tinakpan ang kanyang bibig. Nanlaban si Aling Maria pilit na kumakawala mula sa mahigpit na pagkakayakap ng tauhan ni Douglas. Nahulog ang kanyang telepono at nadurog sa mga bato. Sa isang iglap nagawa niyang kagatin ang magaspang na palad na nakatakip sa kanyang bibig. Napaigting ang lalaki sa sakit at bahagyang nabitiwan ang matanda. Dahil dito, nakawala ang isang matinis na sigaw mula kay Aling Maria. Tinatawag ang pangalan ng kanyang asawa at anak bago siya muling hinatak ng lalaki pabagsak sa putikan. Umabot ang sigaw na yon sa loob ng bahay. Rinig na rinig ni Eric ang pamilyar na tinig ng kanyang ina na puno ng takot at paghihirap. Paglingon niya sa gawin ng kusina, nakita niya sa awang ng pinto ang anino ng isang lalaking kinakaladkad, si Aling Maria. Isang matinding galit ang sumiklab sa dibdib ni Eric. Ang takot na kumokontrol sa kanya kanina ay biglang naglaho, napalitan ng isang nag-aapoy na pagnanasang protektahan ang babaeng nagluwal sa kanya. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, hindi niya inisip ang kanyang sarili. Wala siyang pakialam sa utang sa ginto o sa kanyang sariling kaligtasan. Ang tanging nakikita niya ay ang kanyang inang sinasaktan ng mga estranghero dahil sa kanyang mga naging kasalanan. Dumampot si Eric ng isang mahaba at matalim na kutsilyo mula sa lababo ng kusina. Walang pag-aalinlangan sumugod siya palabas sa madilim na likuran ng bahay. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang hinaharap ang tauhan ni Douglas. Iniamba niya ang kutsilyo at inatake ang lalaking nananakit sa kanyang ina nang walang takot ibinubuhos ang lahat ng kanyang lakas at galit. Ngunit ang tauhan ni Douglas ay sanay sa patayan at bugbugan sa lansangan. Mabilis nitong naiwasan ang saksak ni Eric at gumanti ng isang malakas na suntok sa sikmura ng binata. Napaluhod si Eric sa sobrang sakit na walan ng hininga at paningin. Bago pa siya makabawi, isang sunod-sunod na tadyak at hampas ang ipinaulan sa kanya ng kalaban. Nabitawan niya ang kutsilyo at napadapa sa maputik na lupa. Ang kanyang mukha ay duguan na mamaga at halos hindi na makilala. Hinatak ng lalaki si Eric patayo sa pamamagitan ng pagkuwelyo sa kanyang damit at kinaladkad pabalik sa mismong harapan ng nasusunog na bahay kung saan naghihintay si Douglas kasama ang iba pang mga armadong tauhan. Dinala rin doon si Aling Maria na patuloy na umiiyak at nagmamakaawa para sa buhay ng kanyang anak. Mula sa siwang ng nawasak na bintana, nakita ni Mang Jose ang kalunos-lunos na sinapit ng kanyang pamilya. Ang kanyang asawa ay hawak ng isang bantay habang si Eric ay nakaluhod sa harapan ni Douglas. Halos wala ng malay at dugo ang duguan. Lumapit si Douglas kay Eric at bumunot ng isang makintab at matalim na patalim mula sa kanyang baywang. Dahan-dahan niya itong idinikit sa leeg ng nanginginig na binata. Ang malamig na bakal ay bumaon ng bahagya sa balat ni Eric, naglabas ng manipis na linya ng dugo na umagos pababa sa kanyang leeg. Itinaas ni Douglas ang kanyang paningin at tumitig ng diretso sa bintana kung saan nagtatago si Mang Jose. Ang kanyang boses ay pumailan lang sa hangin, puno ng panunuya at tiyak na kamatayan. Inutusan niya ang matanda na ibaba ang baril, buksan ang pinto, at iabot ang buong yaman ng mapayapa. Ipinaalala niya kay Mang Jose na nasa kanyang mga kamay ang desisyon at kung pipiliin nitong magmatigas, ang mismong ama ang makakasaksi sa paghihiwalay ng ulo at katawan ng kanyang nag-iisang anak. Ang gabi ay nabalot ng matinding tensyon at kawalang pag-asa. Ang hawak na baril ni Mang Jose ay tila naging napakabigat habang pinapanood niya ang lumuluhang si Aling Maria at ang nag-aagaw buhay na si Eric. Alam niyang dumating na ang oras ng pinakamahirap na desisyon, ang isuko ang sikreto ng kanyang kapatid kapalit ng buhay ng kanyang pamilya. Dahan-dahang bumukas ang nawawasak na pinto ng bahay, lumilikha ng isang mahaba at matinis na pag-inggit ng kahoy. Mula sa makapal na usok at naglalagablab na apoy sa beranda, humakbang palabas si Mang Jose. Ang kanyang mukha ay naiilawan ng mapulang liwanag ng sunog, nagpapakita ng mga malalalim na linya ng katandaan na ngayon ay nababalutan ng abo at tuyong dugo.
Sa kanyang kanang kamay, bitbit niya ang isang mabigat na sako na naglalaman ng mga ginto alahas at lumang pera mula sa baul ni Vicente. Sa kanyang kaliwang kamay naman ay ang shotgun na dahan-dahan niyang ibinaba hanggang sa tuluyan itong bumagsak sa sahig na gawa sa kahoy. Itinaas niya ang kanyang walang lamang kamay at tumitig ng diretso sa mga mata ni Douglas. Sa isang boses na basag, ngunit buo ang paninindigan, sinabi niya na pakawalan nila ang kanyang anak at ibibigay niya ang buong yaman na matagal na nilang hinahanap. Wala nang laban ang matanda. Ang tanging nakikita sa kanyang tindig ay ang pag-ibig ng isang ama na handang isuko ang lahat para sa buhay ng kanyang pamilya. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa labi ni Douglas. Ibinaba niya ang kutsilyong nakatutok sa leeg ni Eric. Sa isang mabilis na galaw, malakas niyang sinipa sa tagiliran ang binata. Napadaing si Eric sa matinding sakit habang gumulong siya palayo sa paanan ng sindikato, bumagsak sa maputik na lupa kung saan agad siyang dinaluhan ng umiiyak na si Aling Maria. Niyakap ng ina ang dugo ang anak. Sinusubukang protektahan ito gamit ang kanyang sariling katawan. Inutusan ni Douglas ang kanyang mga tauhan na manatiling nakabantay habang siya ay humakbang palapit kay Mang Jose upang kunin ang sako. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasakiman, nakatuon lamang sa yaman na halos abot kamay na niya. Ngunit may isang bagay na hindi napansin ang mga kalaban. Kanina pa nakapaloob ang kaliwang kamay ni Mang Jose sa bulsa ng kanyang pantalon. Bago pa man siya lumabas ng bahay, kinuha niya mula sa mga kagamitan ni Vicente ang isang lumang smoke grenade, isang kagamitang militar na marahil ay ginamit ng kanyang kapatid noong panahon ng pamimirata nito. Mahigpit niyang hinawakan ang bakal na pin nito at sa sandaling inabot ni Douglas ang sako, buong lakas na hinugot ni Mang Jose ang pin at inihagis ang maliit na lata sa mismong paanan ng mga armadong tauhan. Isang matalim at malakas na pagsingaw ng hangin ang umibabaw sa buong paligid. Sa loob lamang ng ilang segundo, sumabog ang isang napakakapal na puting usok mula sa lata. Mabilis na lumamon sa buong harapan ng bahay. Nabulag ang lahat. Ang paligid ay naging isang dagat ng puting ulap na humahapdi sa mata at nakakasakal sa lalamunan. Nagsimulang umubo ng malakas ang mga tauhan ni Douglas. Nawalan sila ng direksyon at nagkanya-kanyang atras habang pinagmumura ang matanda. Dahil sa matinding pagkabigla at kawalan ng paningin, nabitawan ni Douglas ang sakong naglalaman ng yaman. Sinasamantala ang kaguluhan, mabilis na sumugod si Mang Jose mula sa usok. Ginamit niya ang natitira niyang lakas upang daluhungin si Douglas. Nagpangabot ang dalawa at bumagsak sa maputik na lupa. Kahit matanda at sugatan, ang adrenaline sa katawan ni Mang Jose ay nagbigay sa kanya ng lakas upang idikit ang kalaban sa lupa. Pilit na inaagaw ang patalim nito. Sumigaw si Mang Jose mula sa gitna ng makapal na usok. Inuutusan si Eric na tumayo isama ang kanyang ina at tumakbo papasok sa madilim na bahagi ng niyugan. Narinig ni Eric ang utos ng kanyang ama. Kahit nanlalabo ang paningin at halos madurog ang buong katawan sa bugbog, pinilit niyang bumangon. Inakay niya si Aling Maria na patuloy na humihikbi at nanginginig. Nagsimula silang maglakad palayo, papasok sa kaligtasan ng mga nagtataasang puno ng niyog. Ngunit sa bawat hakbang ni Eric, naramdaman niya ang matinding bigat sa kanyang dibdib. Lumingon siya pabalik sa nasusunog na bahay. Sa likod ng makapal na usok, naaninag niya ang anino ng dalawang lalaking nag-aagawan ng buhay. Nakita niya ang kanyang amang pinipilit na igapos ang kalaban para lamang bigyan sila ng sapat na oras upang makatakas. Mula sa malayo, pumailan lang ang matinis at nagmamadaling tunog ng mga sirena ng pulisya. Ang alingaw-ngaw nito ay mabilis na lumalapit, bumabasag sa katahimikan ng madilim na kalsada ng probinsya. Ang malaking apoy mula sa bahay ay nakita ng mga kapitbahay mula sa kabilang sakahan at agad silang humingi ng saklolo sa mga awtoridad. Nang marinig ni Douglas ang mga sirena, binalot siya ng matinding kaba at galit. Ginamit niya ang kanyang kabataan at bentahe sa lakas. Sa isang malakas na pag-ikot, nagawa niyang ibaliktad ang sitwasyon.
Nakapaibabaw siya ngayon kay Mang Jose. Ginamit niya ang kanyang tuhod upang diinan ang dibdib ng matanda na naging sanhi ng pagkawala ng hininga nito. Itinaas ni Douglas ang kanyang kamay, mahigpit na hawak ang matalim na kutsilyo na kumikinang sa ilalim ng liwanag ng apoy. Nakatutok ito ng diretso sa dibdib ng walang kalaban-labang si Mang Jose. Bumaba ang kamay ni Douglas, taglay ang buong puwersa ng kanyang galit at desperasyon. Ang patalim ay tila humihiwa sa hangin patungo sa puso ng matanda. Sa kabilang dako nakita ni Eric ang papalapit na kamatayan ng kanyang ama. Sa isang kisap mata binitawan niya ang kamay ng kanyang ina at pilit na itinulak ito sa likod ng isang malaking puno upang magtago. Walang anumang pag-aalinlangan ibinuhos ng binata ang lahat ng natitirang lakas sa kanyang mga binti at tumakbo pabalik sa gitna ng usok at naglalagablab na apoy. Hindi na niya inisip ang sakit sa kanyang nabugbog na katawan. Ang tanging tumatakbo sa kanyang isipan ay iligtas ang lalaking nagbigay sa kanya ng buhay. Bago pa man mabaon ang malamig na bakal sa katawan ng matanda, isang malakas na pagdagan ang humarang kay Douglas. Inihagis ni Eric ang kanyang sariling katawan sa ibabaw ni Mang Jose, ginawang panangga ang kanyang sariling likod. Naramdaman ni Eric ang matinding hapdi at nakapapasong lamig nang tuluyang bumaon ang patalim ni Douglas sa kanyang tagiliran malapit sa kanyang tadyang. Isang mahinang daing ang kumawala sa kanyang mga labi bago siya tuluyang bumagsak sa dibdib ng kanyang amang nagulat at nawala ng salita. Nanlaki ang mga mata ni Douglas. Binunot niya ang dugo ang kutsilyo, bakas sa kanyang muka ang pagkabigla. Hindi niya inasahan ang sakripisyo ng isang taong kilala niya bilang duwag at makasarili. Bago pa siya makabuelo para sa ikalawang saksak ang paligid ay biglang nagliwanag dahil sa nagkukurapang kulay asul at pulang ilaw ng mga dumarating na sasakyan ng pulisya. Ang mga sirena ay nakabibingi hudyat na tapos na ang oras ng mga kalaban. Nagsidatingan ang maraming awtoridad na may bitbit na mga armas. Sumisigaw ng mahigpit na utos na dumapa at sumuko ang lahat ng nasa paligid. Ang mga tauhan ni Douglas na kanina pa nawawala sa sarili dahil sa makapal na usok ay mabilis na dinakma inihagis sa putikan at agad na pinusasan. Sinubukan ni Douglas na tumakbo patungo sa madilim na bahagi ng niyugan, ngunit mabilis siyang na-corner ng 3 pulis at pinadapa sa lupa. Inilagay sa kanyang likuran ang kanyang mga kamay at dinig na dinig ang lagutok ng posas na nagkulong sa kanyang kalayaan. Sa gitna ng patuloy na kaguluhan at pag-apula ng mga bumbero sa nasusunog na bahay, nakaluhod si Mang Jose sa maputik na lupa. Nanginginig ang kanyang buong katawan habang yakap-yakap ang duguang katawan ng kanyang nag-iisang anak. Idinikit niya ang kanyang mukha sa noo ni Eric, walang tigil ang pag-agos ng kanyang mga luha na humahalo sa uling at putik sa kanyang pisngi. Dumating si Aling Maria na humahagulgol. Napaluhod siya sa tabi ng mag-ama at agad na idiniin ang kanyang mga nanginginig na kamay sa sugat ni Eric upang pilitin na pigilan ang patuloy na pag-agos ng dugo. Tinawag niya ang mga awtoridad, nagmamakaawa na tumawag ng ambulansya at iligtas ang kanyang anak. Tiningnan ni Eric ang mukha ng kanyang mga magulang. Ang kanyang paghinga ay naging mabigat, mababaw at putol-putol. Ang kanyang paningin ay unti-unting lumalabo, ngunit sa halip na matakot isang manipis na ngiti ang gumuhit sa kanyang maputlang labi. Inangat niya ang kanyang mabigat na kamay at hinawakan ang magaspang na daliri ng kanyang ama. Sa isang boses na halos isang bulong na lamang, humingi siya ng tawad. Sa unang pagkakataon, sa mahabang panahon ng kanyang pagkaligaw at pagiging pasanin naramdaman ni Eric na may nagawa siyang tama, kahit pa ang naging kapalit nito ay ang pag-agaw sa sarili niyang hininga. Unti-unting pumikit ang kanyang mga mata habang pilit siyang niyuyugyog ni Mang Jose, naghihintay sa tunog ng papalapit na ambulansya na tila ba napakatagal bago dumating. Puti, maliwanag at tahimik ang silid sa ospital ng probinsya. Ang tanging pumupuno sa hangin ay ang amoy ng gamot at ang regular na ritmo ng makinang nagbabantay sa tibok ng puso. Dahan-dahang iminulat ni Eric ang kanyang mga mata. Sa una ay malabo ang kanyang paningin, ngunit unti-unti niyang naaninag ang puting kisame.
nang subukan niyang gumalaw isang matinding kirot ang gumuhit mula sa kanyang tagiliran, pababa sa kanyang sikmura. Napapikit siya at humugot ng malalim na hininga upang labanan ang sakit. Buhay siya. Nang ibaling niya ang kanyang paningin sa gilid ng kama, nakita niya ang dalawang figurang nakasubsob sa magkabilang tabi niya. Sina Mang Jose at Aling Maria ay mahimbing na natutulog na kaupo sa mga hindi komportableng silyang monoblock. Ang mga damit nila ay malinis na, ngunit ang kanilang mga muka ay bakasan ng matinding pagod puyat at pag-aalala. Tinitigan ni Eric ang nakakalbong ulo ng kanyang ama at ang mga puting buhok ng kanyang ina. Sa sandaling iyon, isang mainit na luha ang tumakas mula sa kanyang mga mata at tahimik na gumulong sa kanyang pisngi. Wala siyang ibang naramdaman kundi ang matinding pasasalamat at pagsisisi na bumaon ng malalim sa kanyang kaluluwa. Lumipas ang ilang araw at naging mabilis ang takbo ng mga pangyayari habang nagpapagaling si Eric. Bumisita ang punong imbestigador ng pulisya upang kausapin si Mang Jose. Ipinaliwanag ng opisyal na ang lahat ng ginto, alahas at lumang pera na natagpuan sa hiram ng bahay ni Vicente ay formal nang kinumpiska ng pamahalaan. Ito ay itinala bilang pangunahing ebidensya mula sa isang madugong nakawan noong dekada 90. Kasabay nito, kinumpirma ng pulisya na si Douglas at ang buong pangkat nito ay nakakulong na at nahaharap sa patong-patong na kaso, kabilang ang pagtatangkang pumatay at panununog. Subalit hindi rin nakaligtas si Eric sa batas dahil sa kanyang pagkakadawit sa iligal na sugal sa Maynila at sa mga panlolokong nagawa niya upang matakasan ang kanyang mga utang, kailangan niyang harapin ang kaukulang parusa. Ayon sa batas, kailangan niyang makulong at sumailalim sa rehabilitasyon sa loob ng ilang taon. Inasahan ni Mang Jose na magagalit o magmamakaawa si Eric na iligtas siya tulad ng lagi nitong ginagawa noon. Ngunit nang ibalita nila ito sa kanya, tahimik lamang siyang nakinig. Nakayuko ang kanyang ulo at sa isang mahinahon at buong tinig, sinabi niyang tinatanggap niya ang lahat. Sinabi ni Eric na handa siyang pagbayaran ang kanyang mga kasalanan sa lipunan at higit sa lahat sa kanyang pamilya. Isang hapon bago tuluyang ilabas si Eric sa ospital upang ilipat sa pasilidad ng gobyerno, nagkaroon ng seryosong pag-uusap ang mag-anak. Kinuha ni Mang Jose ang malamig na kamay ng kanyang anak. Sa isang malumanay na boses, ibinunyag ng matanda na naibenta na nila ang maliit na bahay sa Tondo. Ginamit nila ang pera upang bayaran ang mga natitirang legal na obligasyon ni Eric na naiwan sa Maynila, pati na rin ang malaking gastusin sa ospital. Pagkarinig nito, hindi na napigilan ni Eric ang kanyang sarili. Umiyak siya ng tahimik ngunit puno ng sakit. Pumatak ang kanyang mga luha habang paulit-ulit siyang humihingi ng tawad dahil kinuha niya maging ang huling yaman at tahanan ng kanyang mga magulang. Hinaplos ni Aling Maria ang buhok ng kanyang anak. Sinabi ng matandang babae na ang bahay ay gawa lamang sa semento at kahoy at kailanman ay hindi matutumbasan ng anumang halaga ang buhay ng isang anak. Idinagdag ni Mang Jose na ang kanilang tahanan ngayon ay ang bahay sa Quezon na hindi kinumpiska ng batas dahil legal itong nakapangalan kay Vicente. Dumating ang araw ng paglipat kay Eric. Maaraw ang kalangitan sa labas ng ospital kung saan naghihintay ang sasakyan ng mga awtoridad. Nakasuot si Eric ng simpleng damit, ang kanyang mga kamay ay nasa harapan at nakaposas. Bago siya tuluyang pumasok sa sasakyan, humiling siya sa mga pulis ng sandaling pagkakataon upang magpaalam. Humarap siya kina Mang Jose at Aling Maria. Sa harap ng mga pulis ng mga nurse na nakamasid at sa ilalim ng maliwanag na sikat ng araw, dahan-dahang lumuhod si Eric sa maalikabok na lupa ng semento. Kinuha niya ang magaspang at kulubot na kamay ni Mang Jose at idinikit ito ng matagal sa kanyang noo bilang tanda ng labis na paggalang at paghingi ng kapatawaran. Pagkatapos, kinuha niya ang kamay ni Aling Maria at ginawa rin ang pagmamano. Tumingala si Eric sa kanila. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa luha, ngunit puno ng bagong pag-asa. Nangako siya mula sa kaibuturan ng kanyang puso na sa paglabas niya, magiging anak siyang karapat-dapat sa kanilang walang hanggang pagmamahal
at sakripisyo. Tumango si Mang Jose at ngumiti nang may pagmamalaki bago tuluyang tumayo si Eric at sumakay sa sasakyan na magdadala sa kanya tungo sa kanyang pagbabago. Lumipas ang maraming buwan. Ang hangin sa probinsya ng Quezon ay nanatiling sariwa at payapa. Sa tulong ng mga mabubuting kapitbahay na nagpakita ng diwa ng bayanihan, ang nasunog na bahagi ng lumang bahay na kahoy ay tuluyan ng naipaayos. Ang mga nawasak na pinto at bintana ay pinalitan ng mga bagong tabla ng mahogany at ang bubong na binutas ng bala ay tinakpan ng bagong yero. Nawala na ang mga security camera at ang nakatagong bakal na hiram pinalitan ng simpleng pamumuhay ng isang pamilyang nagtatanim ng mga gulay sa bakuran. Isang maaliwalas na umaga, nakaupo sina Mang Jose at Aling Maria sa maliit na beranda ng bahay. Nilalanghap nila ang samyo ng mainit na kapeng barako na nagmumula sa kanilang mga porselanang tasa. Sa harapan nila ay ang malawak at tahimik na niyugan kung saan ang mga dahon ay banayad na sumasayaw sa ihip ng hangin. Wala na ang baul ng ginto, wala na ang mga kumikinang na alahas at ang mga lumang pera ng nakaraan. Wala rin ang kanilang bahay sa Maynila. Subalit habang tinitingnan ni Mang Jose ang kanyang asawa na payapang nakangiti sa sikat ng araw, alam niyang hindi sila nawalan. Sa halip na hanap nila ang tunay na kayamanan na akala nila ay tuluyan ng nawala sa dilim ng kasakiman at galit ang pag-asa, ang kapayapaan ng isip at ang pusong nagbalik loob ng kanilang nag-iisang anak. Sa huli ang pag-ibig ng pamilya, ang natatanging yamang hindi kailanman mananakaw ng sinuman.